Magandang araw, Parañaque! Ako si Carmina Manalang at narito na naman ang weekly news recap ng Parañaque ngayon. Hatid sa inyo ang mga pinakamahalagang balita sa ating lungsod ngayong linggo. Binuksan na sa Pilipinas ang bagong opisina ng Gebr. Weiss, isa sa pinakamatandang logistic company sa buong mundo. Dumalo sa pagbubukas sa Austrian Ambassador bilang pagpatibay ng ugnayang pang-ekonomiya ng dalawang bansa. Binuksan na ng Gebr. Weiss, isa sa pinakamatandang logistics company sa buong mundo, ang kanilang unang opisina sa Pilipinas. Pinangunahan ang ribbon-cutting ceremony ng Austrian Ambassador kasama ang Commercial Counselor ng Austrian Embassy, mga opisyal ng kumpanya at mga panauhin mula sa industriya. Ayon sa Ambassador, patuloy na lumalago ang interes ng mga kumpanyang Austrian sa bansa mula sa manufacturing hanggang sports equipment at inaasahang mas marami pang pamumuhunan ang darating bago matapos ang taon. It's a very proud moment as an Austrian ambassador, having a company here as senior and well-rooted as Gebr. Weiss. Yes, it has taken you a few years to come to the Philippines, but Austrian businesses are here to stay. They're not here for a quick fix, for a quick win. They're here to stay. They invest in people, they invest in structures with their partners. Dagdag pa ng Commercial Counselor, ang presensya ng Gebr. Weiss ay indikasyon na lumalakas ang ekonomiya ng Pilipinas at mas pinalalakas ang tiwala ng mga dayuhang mamumuhunan. Logistics go where business is growing, where business is happening. So with a logistic company from Austria coming to the Philippines, this means the Philippines are doing well. Not just for Austria, but generally because, of course, your customers are not only Austrian companies, but you ship stuff all over the world, you have a global network. Mula naman sa panig ng kumpanya, nakapanayam natin si Michael Zankel, direktor ng Gebr. Weiss, tungkol sa kahalagahan ng kanilang pagpasok sa Pilipinas. We found out that the Philippines is an important puzzle stone to add to the whole picture because there's a lot of business between the Philippines and the other Asian countries. Sa kasalukuyan, nakataon muna ang kumpanya sa air and sea freight services habang nakikipagtulungan sa mga lokal na partners para sa warehouse at logistics. Right now we are mainly concentrating on air and sea freight. So we are not doing our own warehousing and logistics yet. We still have partners. We have good partners around who we are using. For us, it's more important to close the gap between the Philippines and overseas. Nagpahayag din siya ng pasasalamat sa Pilipinas sa mainit na pagtanggap at tiniyak na makikinabang ang mga kabataang Pilipino sa mga bagong oportunidad sa trabaho. Europe would be very, very jealous to see how many young people, educated people are in the Philippines. We don't want them all to go away. We want them to stay here and get good jobs, and that's what we're going to offer. We want to be a good employer here and make sure that we can offer young Filipino people a good career and a good future without having to go abroad. Itinatag noong 1474 ang Gebr. Weiss ay kinikilalang isa sa pinakamatagal ng gumaganang logistics company sa mundo. Sa kanilang pagpapalawak sa Pilipinas, inaasahang mas mapapalakas ang koneksyon ng bansa sa global supply chain at makakapagbigay ng panibagong oportunidad sa logistics sector. Samantala, isang menor de edad ang nirescue ng CIDG at 14 na katao ang naaresto, kabilang ang isang Chinese national matapos salakayin ng umano'y online job scam hub sa Barangay Tambo. Nirescue ng Criminal Investigation and Detection Group at Department of Justice Interagency Council Against Trafficking ay isang 17 anyos na menor de edad. Inaresto ang 14 na katao, kabilang isang Chinese national, matapos salakayin ng isang umano'y online job scam hub sa Bayport West Garden Residences sa Naiya Road, Barangay Tambo nitong Agosto 14. Nakumpiska sa operasyon ang 70 desktop computers, ilang cellphone, passports at iba pang gamit na ginagamit umano sa iligal na aktibidad. Ang nailigtas sa menor de edad ay ngayon ay nasa pangangalaga na ng Department of Social Welfare and Development.
Isa pang malaking tagumpay ang naitala ng mga otoridad sa kanilang kampanya laban sa iligal na droga. Arestado ang 4 na umunoy high-value drug personalities at nakumpiska ang tinatayang 2 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu sa isinagawang bypass operation ng Southern Police District Drug Enforcement Unit sa Barangay San Dionisio. Nakuha mula sa mga sospek ang mahigit 300 gramo ng shabu na nakapaloob sa 6 na sachet kasama ang bypass money, cellphone at drug paraphernalia. Naharap na sila sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Noong Agosto 21, ninita natin ang ika-40th anibersaryo ng papaslang kay dating Senador Ninoy Aquino. Sa okasyong ito, nagbalik tanaw si Senador Bam Aquino sa alaala ng kanyang tiyuhin at ibinahagi kung paano patuloy na nagbibigay inspirasyon ang kanyang sakripisyo sa ating kasaysayan. Ipinagdiwang ng bansa ang ika-43 anibersaryo ng pagpaslang kay dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. Ito ang isa sa pinakamadilim na yugto sa ilalim ng martial law. Sa paggunita, bumalik tanaw si Senador Bam Aquino sa alaala ng kanyang tiyuhin na kanyang inilarawan bilang taong marunong magpatawa at magbigay ng pag-asa kahit sa gitna ng dilim. Binagyan din ni Bam, We cannot depend on one man, we have to depend on all of us. Yung nais po natin mangyari sa ating bansa, hindi magagawa ng isang tao, kailangan tulong-tulong tayo dito. Marami sa mga pinaglaban niya, kailangan pa rin natin ipaglaban. Mahalaga po na yung taong bayan na ikilahok po dito at naghahangad ng mas magandang bayan para sa ating lahat. Personal din siyang nagtungo sa Ninoy Aquino International Airport, ang lugar kung saan pinaslang si Ninoy upang magbigay pugay. Sa kabila ng mga hamon ng kasalukuyan at pagtatangkang baluktutin ng kasaysayan, paalala ng okasyong ito na mananatiling buhay ang alaala ng martial law at ang panawagan na wag nang maulit muli. Samantala, magandang balita naman para sa mga miyembro ng PhilHealth. Simula noong August 21, maaari na makatanggap ng hanggang 20,000 piso halaga ng gamot kada taon sa ilalim ng bagong programang PhilHealth Gamot. Simula Agosto 21, maaaring makakuha ng hanggang 20,000 pisong halaga ng outpatient medicines kada taon ang lahat ng miyembro ng PhilHealth sa ilalim ng bagong Guaranteed and Accessible Medication for Outpatient Treatment o GAMOT program. Ayon kay PhilHealth Acting Vice President Ray Balenya, maaaring ma-access ng mga miyembro ang programa sa pamamagitan ng eGov-PH app o sa pinakamalapit na PhilHealth office. Kailangan kumonsulta muna sa Yakap Clinic para makakuha ng reseta bago ito makuha sa mga gamot partner facilities. Paalala ng PhilHealth, mahalagang may reseta mula sa doktor upang masiguro na ang gamot ay naaayon sa kondisyon ng pasyente. At bago tayo magtapos, narito ang ating buwan ng wika trivia. Alam niyo ba na ang pinakaunang diksyonaryo ng wikang Tagalog ay nilathala pa noong 1613? Tinawag itong Vocabulario de Lengua Tagala. Isinulat ng paring Franciscano na si Padre de San Buenaventura at inilambag sa Fila, Laguna. Meron naunang bokabularyo si Juan de Palencia, pero hindi ito naimprenta paglipas ng higit isang siglo. Gumawa rin ng bersyon ng mga paring Jesueta ni sina Juan de Naceda at Pedro de Sanlúcar. Muli itong inilahara noong 1860 at iniprenta pa ng Komisyon sa Wikang Pilipino noong 2013, isang patunay na mahaba na ang kasaysayan ng ating wika at ang patuloy na pagpapahalaga natin dito. At yan ang mahalagang balita ngayong linggo. Para sa iba pang mahalagang balita, i-follow ang aming social media page. Muli, ako si Carmina Manalang at ito ang Parañaque Ngayon Weekly News Recap.